Okay, so ito yung Red Magic 9 Pro. At ito na ngayon ang pinakamalakas na Android gaming phone dahil ito rin ang isa sa mga unang gagamit ng bagong flagship chipset ng Qualcomm na Snapdragon 8 Gen 3. Gaano kalakas? Maganda ba talaga? Dapat ka bang mag-upgrade? Ano yung mga pros and cons? Well, syempre pag-uusapan natin lahat after mong mag-subscribe. Maaga naming naabot yung goal namin na 300k subs this year. At bilang pasasalamat, meron kaming 3 phones na ipamimigay bago magpasko at meron din tayong Red Magic Backpack na idadagdag dito. Kaya subscribe, tutok lang para manalo at follow nyo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so skip muna natin yung unboxing. Sa dulo na lang yon para mapag-usapan kaagad natin itong napakagandang design ng Red Magic. Una nating mapapansin dito yung kawalan ng camera bump. Single piece of glass na lang yung ginamit nila sa back panel at sa lens ng camera. So yes, flat na talaga yung likod nitong Red Magic 9 Pro. Well, may konting-konting umbok na lang dito sa may bandang flash. But still, halos completely flat na rin at very impressive yan para sa akin kasi hindi naman masyadong makapal yung phone. At mas na-appreciate ko pa yan nung tinignan ko na yung kabuuan. I mean, meron tong built-in fan at andito rin yung pinakamalaking battery sa mga gaming phones ngayon. 6,500 mAh. Mamaya pag-uusapan pa natin. Pero kung titignan mabuti, hindi naman siya super bulky at ang totoo nga, halos kasing kapal lang din ng latest iPhone 15 Pro. Ito yung mga available na colors nila ngayon. Snowfall yung napunta sa atin. Bale, silver and white color combination yan. At para sa akin, ito rin yung may pinakamagandang itsura. Andyan pa rin yung transparent design back panel ng Red Magic, aluminum frames, at kung mapapansin nyo dito, bilog na rin yung power button na okay naman sa paggamit ko. Actually, nakakatulong nga rin para hindi tayo malito sa pagkapa ng power button at ng game space switch. RGB lighting, syempre, meron din. At buti na lang, hindi na nila nilagay yung tap to shoot na text sa likod. Medyo na-cornyhan kasi ako doon. So, overall, sobrang gandang design ito para sa akin. Now, alam naman natin na pag sinabing Red Magic phones, panalo talaga yung screen. At ganun pa rin naman dito. Andyan pa rin yung under-display selfie camera natin para sa full screen at mas immersive na viewing experience. Sobrang nipis pa rin ng side bezels. Actually, pinakamanipis na nga yan sa lahat ng phones na nasubukan ko. Siyempre, malaki rin at around 6.8 inches. Protected pa rin ang Corning Gorilla Glass 5. Hindi yan yung best ng Corning ngayon, pero magandang glass protection pa rin. Yung in-display fingerprint scanner, mabilis at accurate. Tapos hindi rin ito magpapahuli pagdating sa picture quality. Naka-AMOLED display tayo dito, so andyan yung excellent contrast ratio, good viewing angles, vibrant colors, at honestly, by default, sobrang tingkad pa nga ng kulay para sa akin. Siyempre para sa Red Magic at para sa karamihan ng mga gamers, mas punchy yung colors, mas immersive. So, yun yung timpla ng kulay by default. Pero sa akin kasi, gusto ko yung saktong tingkad lang. So, buti na lang, pwede nating timplahin yung kulay sa display settings. Pinili ko lang yung standard preset at okay na lahat para sa akin. Mas maliwanag na nga rin pala ito ngayon. From 1300 nits na peak brightness sa mga previous Red Magic phones, naka 1600 nits peak brightness na tayo ngayon na para sa akin, more than enough na kahit saan ka pa maglaro. Kahit trip mong maglaro outdoors for some reason, wala kang magiging problema sa outdoor visibility. Meron nga lang akong nakita na isang maliit na problema. Nung inopen ko kasi ang Netflix, nakita ko na Widevine L3 lang yung security level. At alam nyo naman na kapag ganito, SD or hanggang 480p lang yung magiging playback resolution natin sa mga streaming services like Netflix. Now, eto yung unang beses na na-encounter ko to sa isang Red Magic phone, so chinek ko na rin kaagad sa DRM info kung ano ba talaga. At dito ko nakita na Widevine L1 naman pala. Chinek ko na rin yung Disney Plus at dito makikita natin na hanggang 1080p yung playback resolution. So kampante naman ako na maaayos din yung Netflix sa mga susunod na updates. At kampante rin ako na magugustuhan ng karamihan yung speakers. Definitely one of the best sounding speakers sa mga smartphones, malakas, at kung immersion lang din naman sa paglalaro ng games ang usapan, hindi ka makukulangan. Gunshots, footsteps, yung mga pagsabog at sound effects ng skills, at kahit mga dialogues, malinaw din nating maririnig. So, kamusta na nga yung gaming performance? Well, tulad ng inaasahan,
pang matindihan. Again, gamit natin dito yung flagship Snapdragon 8 Gen 3 na pinarisa na rin nila ng pinakamabilis na RAM at storage sa market natin ngayon. Ang Tutu benchmark score natin ay nasa 2.1 million points, almost 500k higher kumpara sa Red Magic 8S Pro with the overclocked Snapdragon 8 Gen 2 at mas mataas din kumpara sa ROG Phone 7. Ito naman yung scores natin sa Geekbench 6 at sinubukan ko rin to sa 3D Mark Extreme Wildlife Stress Test kung saan masasagad talaga yung chipset natin. At tulad ng inaasahan, nag-init to. Mamaya pag-uusapan pa natin yung thermals, pero ang good news, nasa 96% yung stability, so maaasahan talaga natin yung stable at mataas na performance ng chip. At para masubukan yan, 8 games ang sinubukan ko dito. Of course, expect natin na mamaniin lang yung mga less demanding games kahit sa pinakamatataas na settings like Call of Duty, Pokemon Unite, Wild Rift, at Mobile Legends. Hindi gaanong mag-iinit yung phone natin sa mga games na yan kahit pa sa 120 FPS mode. At hindi na rin kailangang iset yung performance profile sa Rise kasi okay na yung balance lang. Yun nga lang napansin ko na sa Mobile Legends, kusang bumababa sa 60 FPS yung limit kahit pa nakaset sa ultra yung frame rates at naka 120Hz na rin yung refresh rate natin. Now, hindi to thermal throttling, hindi to magta-throttle sa Mobile Legends. So, more on software fix or optimizations lang din ang kailangan nito. So, abang-abang na lang din tayo. Ang importante, available na kaagad ang ultra settings out of the box. Sa mga graphic-intensive games naman, very impressed din ako sa performance. PUBG natin, stable sa 60 FPS. Ang ganda ng graphics sa Asphalt 9 at wala ring lags. Sinubukan ko ring maglaro ng God of War sa Aether SX2 emulator at swabing-swabe rin. Sobrang lupit ng gameplay. Tapos syempre sinubukan ko rin to sa highest settings ng Genshin Impact. Actually, almost 1 hour nga rin yung test ko dito. 30 minutes sa Puchu-Puchung account ko at 30 minutes din sa account ng pamangkin ko para matest ng maayos yung mga bakbakan at pagmarami ng effects. At very smooth din yung experience. 60 FPS talaga yung nakukuha ko for the most part. Kahit maraming kalaban, kahit maraming skills, at magkaka-frame drops lang kapag, for example, lilingon ako sa kabilang part ng mapa kasi nga malamang sa malamang naglo-loading pa. So sa mga Genshin Impact players dyan, mag-e-enjoy talaga tayo dito. At take note nga rin pala na hindi rin umabot ng 40 degrees yung temperature dito. Hindi masyadong mainit at makakapaglaro din tayo ng komportable. Nasa 24 degrees yung room temperature nung nag-test ako na hindi rin naman sobrang lamig. Pero syempre take note na malaking factor ang room temperature sa pag-init ng phone natin. Kung mainit sa lugar, syempre mas mag-iinit din yung phone. At speaking of pag-init, mention ko lang din na 22,000 RPM na yung built-in cooling fan natin. So mas mabilis na, upgraded na yung cooling system, at nakita naman natin na magaganda talaga yung thermals na nakuha natin kanina. Pero hindi pa rin to pinalagpas ng extreme settings ng Farlight 84. Lahat ng phones na sinubukan ko dito sa game na to, nag-init talaga. Dito sa Red Magic 9 Pro, umabot tayo ng 43 degrees, so mainit na rin sa kamay at hindi na komportabling hawakan, lalo na sa bandang frames. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, ang good news dito, walang thermal throttling at binigay pa rin ito yung gusto nating performance na extreme settings 120 FPS. Halos stable talaga sa 120 yung game sa dalawang match na ginawa ko. Sa ibang phones kasi, kusa na lang bumababa ng 60 FPS yung limit para bumaba din yung temperature. So ang maire-recommend ko dito, 60 FPS na lang din natin para hindi gaanong mag-init. Pero kung sobrang competitive mo talaga at gusto mo talaga na over 100 FPS yung laro mo, kayang-kaya naman niyang ibigay ng Red Magic. Titiisin mo nga lang talaga yung init. Now, in terms of battery life naman, last time tinapatan nila ang ROG phones, so nag-upgrade sila from 5,000 mAh to 6,000 mAh cell. At this time, mas tinaasan pa nila yan at 6,500 mAh battery. Hindi ganun kataas yung nakuha kong SOT sa PCMark battery test. Most probably dahil sinasagad niya yung refresh rate sa 120Hz all the time kahit pa nakaset sa auto yung refresh rate. So ginamit ko na lang din bilang daily driver at confirmed na makunat yung battery at maaasahan din talaga natin. Mabilis lang talagang mauubos kung ang laro mo ay yung mga super demanding games tulad nga ng extreme settings ng Farlight 84. At ang good news pa,
naka 80 watt charging na rin tayo ngayon. So kahit na mas malaki na yung battery na pinupuno natin, mabilis pa rin tayong makakapag-charge. 35 minutes lang yung charging time from 20 to 100% at from 0 to 100 naman, inabot lang din ako ng 43 minutes. Tapos syempre hindi rin pwedeng mawala yung bypass charging para sa mga gamers na magdamagan kung maglaro. Para naman sa other gaming features, very responsive at very useful yung shoulder triggers natin, lalo na sa mga FPS games. This time, meron na ring RGB lighting dyan. Yung built-in fan, syempre umiilaw din. At ganun din yung number 9 sa likod. Customizable yung mga ilaw na yan at pwede rin gamitin for notifications na malaking plus kasi balita ko nakakalakas din daw ang RGB. Andyan pa rin yung dedicated switch para sa game space. Very useful yung game space settings sa mga gamers. Haptic feedback is good. Malakas yung vibration. Tapos tulad sa Red Magic 8S Pro, pwede rin natin itong i-connect sa external display para sa console mode. O di kaya i-mirror sa PC or laptop screens natin. Sa software naman, naka-latest Android 14 na rin tayo. Sobrang simple lang ng Red Magic 9 UI. Halos wala ring bloatwares, so malinis na experience din talaga. Very user-friendly, madaling i-navigate kahit isang kamay lang ang gamit. At may mga special features din tayo dyan. In terms of software updates and security patches, hindi pa sumasagot sa akin ng Red Magic. So, i-update ko na lang kayo sa comments pag may sagot na sila tungkol dyan. Okay, so sobrang galing magtago ng camera ng Red Magic. Walang camera bump sa likod at again, hindi na talaga halata yung under-display camera sa harap. So, kamusta naman kaya yung overall camera performance ng phone? Well, hindi na rin talaga masama. 50 megapixel main shooter, 50 megapixel ultra-wide, 2 megapixel macro, at 16 megapixels na selfie cam. Now, hindi na para asahan ng magandang photos yung selfie at macro cam. Yes, malaki-laki na yung improvement ng under-display camera ngayon kumpara sa unang version, but still, malayo-layo pa rin kumpara sa mga normal na camera. Kung gusto mong kumuha ng macro shots, eto yung quality. Tapos eto naman yung mga kuha namin gamit ang main camera at sa totoo lang, natuwa rin ako dito. I mean, of course, this is a gaming phone, so hindi talaga le-level yung camera nito kumpara sa mga camera-centric flagship phones. Pero kung makikita natin dito, very presentable na rin yung mga photos natin. Sharp, detailed, at maganda rin yung kulay. May mga pagkakataon na overexposed yung photos at may mga crushed shadows din sa mga HDR shots, but still, pasado pa rin overall at ganun din pagdating sa ultrawide. Hindi na masama para sa isang gaming phone at di hamak naman na mas sharp kumpara sa ultrawide ng mga mid-range phones like the Vivo V29 5G. Sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 8K 30fps, 4K 60 meron din, tapos eto naman yung 4K 30 with stabilization. Hindi ganun kalawak yung dynamic range pero andyan naman yung details at stable din talaga kahit na handheld yung kuha. Okay, so ito naman yung video quality gamit ng front-facing camera nitong Red Magic 9 Pro hanggang 1080p 30fps at kita nyo naman, hindi na talaga para asahan ng magandang quality. Medyo para akong nasa aquarium dito. So yun, gamit ko rin ngayon yung built-in microphones. So let me know na lang din sa comment section kung good sa inyo. At para makasali sa giveaway natin ng backpack, comment nyo lang yung paborito nyong feature dito sa Red Magic 9 Pro. Okay, so hindi ko pa alam yung official pricing nito sa atin ngayon at wala pa rin akong balita kung kailan magiging available sa mga official stores ng Red Magic, sa Shopee at Lazada. Pero syempre ilalagay ko na lang din sa description yung mga links ng legit stores ng Red Magic. So click nyo na lang yan kung sakaling gusto nyong mag-avail. Now, sa totoo lang, sobrang gandang gaming phone ito para sa akin. Para bang eto na yung pinaka-kumpletong version ng isang Red Magic phone. Unless mag-focus sila sa pag-upgrade pa ng camera. Para sa mga pros, mga bagay na nagustuhan ko dito, unang-una, makikita mo na gamers talaga yung nasa likod ng brand nila. Or kung hindi man, nakikinig sila sa mga consumers. Kasi tinutumbok talaga nila yung mga features na gusto ng mga gamers. RGB lighting, gaming aesthetics, game space switch, RGB triggers, console mode, at syempre yung mga pinakamagagandang hardwares na available sa market natin ngayon. Grabing performance ng Snapdragon 8 Gen 3 na may kapartner na solid cooling system, malaking RAM at malaking storage, sobra-sobra pa sa totoo lang, very immersive and very responsive display with good picture quality, solid sounding speakers, sobrang laking battery with fast charging speed, at again, good camera na rin for a gaming phone. Now, para naman sa mga cons,
tulad lang din before, syempre wala tayong official IP rating dahil nga sa built-in cooling fan. Dapat iwasan natin yung mabasa, tapos syempre, posibleng makaipon din yan ng dust over time. Yung under-display camera, hindi pa rin talaga kagandahan at hindi pa rin le-level sa mga normal na selfie cam. Also, yung macro siguro pwede na rin tanggalin, tapos pagandahin na lang yung main at ultra-wide cam. At take note nga rin pala na tulad sa ibang mga flagships, wala na rin tayong slot for micro SD card, na hindi na rin siguro problema sa laki ng storage na meron dito. Ngayon, kung ang tanong mo naman kung dapat kang mag-upgrade, siguro kung ikaw yung gamer na naka-Snapdragon 888 pa, siguradong magugustuhan mo yung upgrade dito, lalo na sa parehong thermals at performance. Kung naka-Snapdragon 8 Plus Gen 1 pataas ka naman, well, maganda pa yan at I don't think na kailangan mo ng upgrade. Pwede yan kung gusto mo talaga at may specific feature ka na gustong subukan dito. Siyempre, kunin mo kung ano yung magpapasaya sa puso mo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, ilalagay ko yung links ng official stores ng Red Magic dyan sa description kapag available na. I-update ko kayo sa comments pag sumagot na sila tungkol sa software updates. At again, mark your calendars na rin, December 23, 6 PM, live dito sa YouTube. Magkukwentuhan tayo at mamimigay na rin ng konting regalo.